Makinig ka mabuti, may sasabihin ng Lord sa atin. Okay, sige, sabihin mo. Magsanay po kayo na, alam po niyo, pag nasa church, wag masyadong parang sa sarili lang tayo naka-focus. Sabihin mo ulit, may sasabihin ang Lord sa iyo. Makinig ka mabuti. Kasi po, I believe just one word from the Holy Spirit is enough to change our lives forever. Totoo po yun. 35 years na akong Christian. I've been following the Lord, the Word. Isang salita lang ng Diyos because the Word of God is powerful. Masyado po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Situation, anumang problema, ang salita po ng Diyos ay mas makapangyarihan. Dahil ngayon po ay hindi pa naman tapos ang January, pag-uusapan po natin dahil mahaba pa yung taon, ay prepare po tayo. Sabihin mo nga, preparing. We are preparing for the future. Kung ikaw po ay totoong Christian, ang kaibahan po ng Christian, alam niyo ang kaibahan natin ng mga Christian sa mga hindi Christian. Siyempre, pag sinabi Christian, totoong may relationship kay Jesus. Religion, hindi religion. Ikaw ay totoong may relasyon kay Jesus. Sa mga walang relasyon kay Jesus, pero akala nila sila po'y Christian, ang pagkakaiba po natin sa kanila, kapag tayo po ay nagpe-prepare. Siyempre, lahat naman ng tao nagpe-prepare, di ba? Magulang, nagpe-prepare to job. Pero ang kaibahan po ng mga Christian, kapag nag-prepare po tayo, ang preparation natin, nakaka-glorify sa Diyos. Meron kasing preparation na pang sarili lang. Meron kasing preparation na pang sa'yo lang, sa pamilya mo. O kasing, for me, if you will ask me, great act of faith. Sabihin mo nga faith. Ang totoong Kristiyano ay nagpe-prepare. Kasi our God is a God of preparation. Wala akong ginagawa ang Diyos na hindi niya po inisip mabuti. Kasi baka akala ninyo, ang Diyos pag gusto na lang gumawa, bigla na lang siyang gagawa. No, hindi ho ganun. Basahin niyo Bible ninyo. Everything is well prepared. Kaya kung paanong ang Diyos ay nagpe-prepare, tayo rin po ng mga Christian ay nagpe-prepare. Kasi nga po, yun po ay isang palatandaan na ikaw ay merong faith. Ang mga taong may faith ay nagpe-prepare. At yung preparation, natutuwa po ang Diyos dyan. Because when you fail to prepare, you prepare to fail. Kapag nabigo kang maghanda, ikaw ay naghahanda sa kabiguan. Kaya lang, mapapansin po ninyo, maraming nabibigo sa buhay kahit maganda naman ang plano nila. Hindi po ba yun napansin? Siguro yung iba po sa inyo rito, no? Meron kayong kakilala o kaya ikaw mismo. Baka ikaw mismo last year, hindi gaano maganda nangyari sa'yo last year o 2023. Or maybe, medyo matagal nang walang nangyayari sa buhay mo. Masipag ka naman. Di ba nakakakita ka ng mga masisipag? Hindi naman maasenso. Mababait. Hindi maganda nangyayari sa buhay nila. Ano kaya yon? Ba't kaya ganon? Okay, this morning, gusto ko pong bigyan po ito ng clarification. Kasi po, meron pong pipigil sigurado sa maganda mong plano. Meron. 3 po sila. Halimbawa, ang ganda-ganda ng plano mo. Ang ganda-ganda ng plano ng Diyos. Akala mo ngayon magiging okay na, no? Hindi ho. Kasi nga meron 3 pipigil talaga na magtagumpay ka. Itong 3 na ito, kapag hindi mo po ito na-realize, sasabihin mo, ba't ganun ang Diyos? Bakit ang Diyos naman ganun? Nagpe-pray ako, nagsisimba naman ako. Diba? Bakit hindi niya ako pinapayagang magtagumpay? Kasi nga, akala mo ang Diyos ang may kasalanan. No, you have 3 enemies, alright? Ito po'y nasa Bible. Kung hindi po kayo nagbabasa ng Bible, then listen very carefully. There are 3 enemies of our soul. Number 1, na sinasabi ng Bible, your first enemy is si Satan. Gagawin niya ang lahat ng paraan. Listen, okay, makinig kayo mabuti ha. Gagawin niya ang lahat ng paraan
Ang pangalan po ni Satan sa Bible is the enemy of our soul. Yun po ang pangalan niya. Hello? Hindi siya natutulog. Hindi po siya kumakain. Hindi po siya nagpapahinga. Ano ginagawa niya? 24/7. Wala po siyang iniisip kundi paano sirain ang buhay mo, paano sirain ang plano ng Diyos sa buhay mo, right? Paano niya sirain yung pamilya mo. Wala siyang iniisip. Paano turuan na yung mga tatay, magbisyo, magkasala, ganun din ang pamilya. So, yun ang una nating kaaway. That's his job. Yun ang trabaho niya. Wala po talaga siyang iniisip, kundi para mabigo ka sa buhay. Amen. Kaya lang, ganito po yon. Hindi kanya pwedeng pilitin na gumawa. Ang gagawin lang po ng kaaway ay mag-suggest lang sa'yo. Parang yung ginawa niya po kay Eva. Hindi niya pinilit si Eva na kainin yung prutas. Nag-suggest lang siya. Sabi niya, kapag kinain nyo yan, alam mo, magiging Diyos din kayo. Hindi kayo mamamatay. Suggestion ang tawag doon. Kasi wala naman siyang kapangyarihan na pilitin tayo. Kasi ikaw ang magde-decide. Hindi si Satanas, hindi ang Diyos. Tama po ba yun? Hello? Kaya pag nasira ang buhay ng isang tao, huwag mong sabihin si Satanas lagi ang may kasalanan. Kasi nga wala siyang power to force you. Ang power niya lang is to suggest. Ang tawag po doon, temptation. Tinutokso ka. Mag-drugs ka, masarap yan. Hindi kanya pipiliting mag-drugs. Pero magsasuggest siya, masarap yan. Manood ka ng pornography. Alam mo, pag nanood ka ng pornography, masasatisfy ka. Hindi kanya mapipilit, pero nagsasuggest siya. Alright? Yun po ang trabaho niya. Siya yung una nating kalaban. Dahil alam po niya, kapag ikaw ay in-entertain mo, yun na yung simula. Kaya maraming nahuhulog sa kasalanan. Kaya po ba, hindi ba kayo maingat sa mga pinapanood nyo sa movies? Alam niyo po ba that your mind is so powerful na nare-retain ninyo yung mga pinapanood ninyo? Halimbawa, yung mga teenagers na madaling ma-in love. Alam niyo yung mga lalaki at babae na yung mahilig sa drama. Kasi nga nanonood ka ng mga movies na nagsasuggest. Di ba nanonood kayo ng mga nagsisex, right? Pag nanood po kayo sa TV tsaka sa sine na may nagsisex, merong babae nakalabas yung dibdib, di ba? Tapos silang dalawa. Meron pong nangyayari sa isip mo. No? At actually, hindi mo na makakalimutan yon. Nagre-register po yun because your mind is so powerful. Nagre-record po yan, nagre-record. Mas makapangyarihan ang utak mo kesa sa lahat ng computer na pwedeng maimbento ng tao. Wala hong katulad yung brain na yan. Kaya pag nanonood ka ng TV na merong hindi mag-asawa, pero nagsisex sila, hindi sila mag-asawa. So yung isip mo ngayon, nare-retain yun. Yung mga comedy. Alam niyo yung comedy sa TV? May mga comedians sa TV, mga bastos. Hindi mo napapansin, Christian ka, nanonood ka ng comedy, Channel 2. Di ba? Meron kayong mapapanood, di ako nanonood yan. Kasi nga, kung magbiro po sila, alam niyo, mga kababuyan, kabastusan, right? Tumatawa kayo, right? Biro mo, Christian ka. Tumatawa ka sa joke, ng mga green jokes. Sabi ng demonyo, okay. Okay, natatawa siya sa mga jokes na yon. Doon siya magsisimula na mag-suggest kayo. Kasi nagre-register yung kapatid eh. Pag nanonood kayo ng patayan, violence, drugs, di ba? Yung mga kanta, yung mga kantang pinapakinggan mo. May mga kanta na nagsasuggest na ikaw ay makipag-sex sa boyfriend mo, makipag-sex sa hindi mo asawa. Umatol ka sa kahit, basta nagmamahalan lang kayo. Yan yung mga sinasuggest na mga kantang pinakikinggan mo. Drugs, alak, violence, tama? Vengeance. Are you following? Nasusundan niyo po ba? Kaya nag-iisip ka, saan kumukuha si Satanas? Di ba nag-iisip kayo? Saan siya kumukuha ng ipinapasok sa isip ko? Kapatid, nasa isip mo na yon. Kasi nga hindi ka careful, lahat pinapanood mo.
Pag nanood ka ng palabas, madrama. Tingnan mo yung katabi mo, madrama yan eh. Kasi lagi pinapanood niya, maalaala mo kaya. Alam mo yun, yung mga nobela, yung iyakan, alam mo yun. Yung basta nagmamahalan tayo, kahit pareho tayong babae, sundin natin ang ating nararamdaman. Yan yung mga napapanood nyo. Kaya nagtataka kayo ngayon, saan ang gagaling yung suggestion? Saan? Eh kasi nga po, hindi kayo maingat. Hello, are you listening? Nagbabasa kayo. Ano binabasa nyo? Social media. Grabe. Alam niyo ba, mula nung nauso ang Facebook, kumulo na ang buhay ng mga tao sa halip na mapabuti. Maganda ang intention ng social media. Maganda intention. Pero sabi ng demonyo, uy, may magagamit na naman ako ngayon. Kasi nga nagsasuggest siya. Remember, Satan has no power but to suggest. At nakakapag-suggest siya kasi may memory ka po eh. Meron kayong memory. Tama? Yung mga gantihan. Alam niyo, yung mga pag may nagkasala sa'yo sa pelikula, gagantihan. Yun ang nare-register sa'yo. Tama ba yun? Tama? Tapos ngayon magtataka ka, bakit gusto mong manood ng kabastusan? Eh kasi nga nagsasuggest, kasi may nakita na eh, mata mo may nakita na. Di ba sabi ng Bible, nung makita ni Eva yung bunga, sabi niya, parang ang sarap. Nagsasuggest yung mata niya. Sabi ng demonyo, tingnan mo yung bunga, hindi ba masarap? Suggestion po yun. Hindi niya mapipilit yun. In the same way today, ganun din. Yung galit. Saan ang gagaling yung galit mo? Saan? Bakit magagalitin ka? Eh kasi nga yun yung mga naka-register sa'yo in the past. Meron kang mga napanood, meron kang nabasa, meron kang mga na-observe. Lahat pong yan, hindi na mawala yan. Lahat naka-register yan. That's how powerful your brain is. The second thing is this. Ang pangalawang kalaban mo ay yung world's value system. Yan ang pangalawa nating kalaban. Itong mundo po na ito, pag sinabing world, sanlibutan. Pag nagbabasa po kayo ng Bible at nabasa niyo yung salitang sanlibutan, ibig sabihin niyan yung sistema. Pag pumasok po kayo sa opisina bukas, yung mga kasamahan niyo sa opisina, meron silang value system. Alright? Sa kanila, hindi mahalaga ang magsimba ng linggo. Yun ang value system nila. Okay, baka magagawa. That's the world. Okay lang manigarilyo. Kasi that's the world. That's the value system. Okay lang uminom. Okay lang magsugal. Sabi ng iba, kasi ginagawa naman nila yan eh. Tama? Sino ba naman ang hindi nagsusugal ngayon? Sino ba naman ang hindi ngayon nakikipag-live-in? Sino ba nang hindi dami, di ba? Okay lang yan. Yan ang ibig sabihin ng yan ang hahatak sa'yo, palayo sa magandang plano ng Diyos. Kahit anong ganda ng plano mo, yung barkada mo, may value system yan. Pakita mo sa akin kung sino ang kasama mo, sasabihin ko sa'yo ano mangyayari sa'yo. Right? Hindi po ako manghuhula, pero ipakita mo sa akin sino ang barkada mo, sasabihin ko sa iyo, ito mangyayari sa iyo 1 year, 2 years from now. Kasi nga, meron silang value system na ipinapasa sa iyo. Kayo po ba, value system niyo ba yun pag Sunday, nasa church? Ako po kasi 35 years na ako nagsisimba. Wala akong absent. 35 taon. Every Sunday. Bakit? Kasi ginawa kong value system na kapag linggo, nasa bahay ako ng aking Diyos. Kasi yun ang sinasabi ng Bible right? Kaya nabago po ang buhay ni Pastor Rudy. Hindi na po mahalaga sa akin gaano yung material things. Ang mahalaga po sa akin ay yung mga spiritual na bagay. Of course, hindi ko sinasabing gayahin niyo ako kasi hindi naman madali yun. Hindi ho madali. Kailangan mo talagang sanayin ang sarili mo na mag-adapt sa value system ng Kingdom of God. Kasi kapatid, if you don't know, may value system ang kaharian ng Diyos, may value system itong Pilipinas, itong mundo na ito. Yung mga barkada nyo, kaklase nyo, iba value system yan. Okay sa kanilang uminom, magyosi, magdrugs, okay na sa kanila yan. Right? Magsyota ka ng 2, 3, makipag-sex ka, kahit hindi kayo kasal, okay sa kanila yon. Kasi ang tawag doon, world's value system. Yan ang kalaban mo. Kasi nagpaplano ka ng maganda, pero parang sasabihin mo, pag nakita mo sila, parang masaya sila. Nakita niyo ba yung mga barkada ninyo? Mukhang masasaya. Sabi mo,
Ba't ganun? Hindi naman sila nagsisimba. Pero bakit masaya naman? Okay naman ang buhay nila. Yun ang kalaban mo ngayon. Hello? Hindi naman sila nagtatights. Tingnan mo. May mga kasama ko sa simbahan, hindi nag-iika po, pero mukhang okay naman ang buhay. Yun po yung world's value system. That's your number 2 enemy. Ito yung pangatlo. Ito ang pinakamalala. Okay? Ito ang pinakamalala kung bakit hindi ka magtatagumpay. Kahit maganda ang plano mo, kahit gumawa ka ng New Year's resolution. Kaya hindi totoo yung New Year's resolution. Hindi ko totoo yun. Right? Number 1, si Satanas, lalabanan ka yan. Pangalawa, yung kaibigan, kakilala, kamag-anak, yung lahat na nandiyan sa paligid mo everyday. Pangatlo, yung sarili mo. Your worst enemy is yourself. Amen? Kasi at the end of the day, ikaw ba magdidesisyon? Alright? Your life today is an end product of the decisions that you make in the last days, in the past months. Si Pastor Rudy po, ang nakikita niyo po kay Pastor Rudy ay produkto ng mga desisyon na ginawa ko ng 35 taon. Okay? Kaya po umalis ako sa hirap. Kaya nakaahon ako sa utang. Nakaalis po ako sa sugal. Nakaalis ako sa alak. Nakaalis ako sa drugs. Nakaalis po ako sa pornography. Addict po ako. Addict ako sa pornography. Demonic po yan. Alright? Ang mga nanonood ng pornography, may demonyo sa buhay mo. Yan ang totoo talaga dyan. Pag ikaw ay sexually impure, pag nag-i-engage ka sa sexual immorality, may demonyo talaga sa katawan mo. Alright? Ang pag-asa mo lang. Alright? Ang pag-asa mo lang. Itong pag-aaralan natin ngayon. Sabi mo nga sa katabi mo, may pag-asa ka pa pala. Eh kasi simba ng simba, hindi naman nagbabago buhay. Ba't nga kaya? Diba sabi, Pastor, bakit meron po akong kakilala? Lagi nagsisimba. Hindi naman nagbabago buhay niya. Ito nga po yung pag-uusapan natin ngayon. Pastor, bakit ganun? Christian naman siya, bakit mahirap pa rin siya hanggang ngayon? Hirap na hirap siya sa buhay. Ito nga po yung pag-uusapan natin ngayon. Pastor, ba't ganun? Nagsisimba naman siya. Pero bakit ang gulo-gulo ng pamilya? Tapos, ganun pa rin, nagmumura pa rin. May kilala ka bang Christian? Nagmumura pa rin hanggang ngayon? Huwag kang tumingin sa katabi mo. Ha? Pigilin mo sarili mo, pigilin mo. Alright? Huwag kang tumingin sa katabi mo. May kilala ka ba? Simba ng simba, ang sama ng ugali. Huwag ka na naman titingin. Huwag ka titingin, ha? Ang sama ng ugali. Ang daming ganun. Sa totoo lang, ang dami kong kilala, simba ng simba ng simba. Ang sasama naman ng ugali. Alright, sabi mo sa katabi mo, ito, pwede ka nang tumingin. Sabi mo, makinig ka mabuti. Ha? Ano-ano po yun? Alright, ang una, sabi ng 1 John chapter 2, verse 16, basahin po natin, for everything in the world. Lahat daw, lahat daw na nakikita mo rito. Pag tumingin ka raw sa paligid mo, lahat. The lust of the flesh. Ano yung lust of the flesh? Yung pampasarap lagi sa sarili mo. Di ba ang sarap manood ng pornography? Ako kasi, 20 taon po ako nanood ng pornography. Lust of the flesh. Lust of the eyes. Ano po yung lust of the eyes? Yung pag nakita mo, gusto mo matikman, yun yung lust of the eyes. Gusto mo matikman pag nakita ng mata mo. Kapag nakakita ka ng mga kabastusan, nag-e-enjoy ka. Lust of the eyes po yun. And the pride of life. Kayabangan. Independence from God. Alright? Yun yung pride of life. Yung pag nag-aral, ang yabang. May kilala ka ba, nakagraduate ng college, nagkapera, ang yabang na? Pride of life yun. Yung matataas ang pinag-aralan, tapos hindi nakakilala sa Panginoon, malamang po yan. Merong yabang yan. Kasi may pera eh. May pera, matalino siya. Pride of life po yun. Lahat daw po yan comes not from the Father. Hindi galing sa Diyos yun. Yan ay galing dito sa value system. Kaya pag hindi ka nag-ingat
hindi ka umiwas dyan sa world value system, hihilahin ka niyang papalayo sa magandang plano. Kaya magulo buhay. Di ba? Hindi niya napapansin. Di ba napansin, ang dami mong kakilala. Mas marami kong kakilala na magulo ang buhay kaysa sa maayos. Ang mga maayos lang ang buhay, yung alam ko na natuto nung sinasabi ng Bible. Ano pa sabi ng Romans chapter 7, verse 23? Ang sabi po, there is another power within me. Meron daw pong kapangyarihan na nasa loob mo na laging nakikipagdigmaan sa iyong isip. Maraming stress out na Christian. Laging pagod. Naniniwala po ba kayo na mas nakakapagod mag-isip kaysa magtrabaho ka ng 8 hours? Hello? Mas nakakapagod pag yung isip mo pagod kaysa magtrabaho ka. Bakit? Kasi there is a war with your mind. May giyera po dito sa isip. May giyera. Right? This power makes me a slave to the sin that is still within me. Hanggang hindi ka po namamatay, may kasalanang nagbabanta dyan. Alright? Natutulog lang po yan. Si Pastor Rudy po, may kasalanan po na natutulog. Yes, yun po ang totoo dyan. Lahat po kayo. Lahat, kahit born again po kayo, pinatawad na po tayo. Yes, pinatawad na po tayo ng kasalanan natin. Pero bakit lumalabas paminsan-minsan yung kasalanan dyan? Kasi nga po, may giyera, may kapangyarihan yung kasalanan na yan. At pag hindi mo natutuhan kung paano talunin yung kasalanan na yan, ano sabi? Gagawin kang alipin. Imagine, Christian, alipin ang kasalanan. Ano ba yung kasalanan? Mga simple lang naman. Alipin ka ng galit. Yan yun. Alipin ng galit, alipin ng inggit, alipin ng kayabangan, alipin ka ng bisyo, yung mga maliliit na bisyo, paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal, pagmumura. Ay, naku po. Yan yung sabi, this power makes me a slave to the sin. Kaya nga everyday may giyera eh. Everyday. Araw-araw, maglalaban kayo niyan. Pag hindi mo yan napagtagumpayan, it will make you a slave. Kaya ang hirap ng buhay. Hindi na si Lord ang pinaglilingkuran mo. Yung kasalanan na ang pinaglilingkuran mo. Sabi nga, tingnan niyo yung picture. Sabi po sa picture, yung CPU sa computer, Central Processing Unit po yan ang computer. Yan po ang pinaka-importanting bahagi ng computer. Yung kotse ko po, pag nasira ang CPU ng kotse ko, hindi na under yun. Kahit anong ganda ng kotse. Kahit ang kotse mo, 5 million pesos. May computer yung kotse mo. Kapag nasira yung CPU, kahit 5 milyon. Ibig sabihin, kahit anong ganda mo, kahit anong talino mo, kahit anong taas ng pinag-aralan mo, kahit anong dami ng pera mo, kapag nagloko yung utak mo, hindi ka nagagana. Kasi your brain is the most powerful part of your body, not the heart. Baka kasi akala nyo, puso ang pinakamakapangyarihan. No. Hindi ho puso. Utak talaga. Sabihin mo nga sa katabi mo, teka muna, sabihin mo nga, pinapaalala ko lang, may utak ka nga pala, ha? Baka nakalimutan mo na kasi. Alright? May utak talaga. At kahit kanino kayo magtanong, mag-research po kayo. The brain is the most powerful sa iyong mga body organs. Kaya ang demonyo ay sobrang interesado dyan. Kahit ang Diyos. Because your brain is your greatest asset. Your brain is your greatest asset. That's why the devil wants to steal your greatest asset. Kasi pag nakuha ng demonyo yung brain mo, wala na. Wala ka ng pag-asa. Kaya kita nyo yung mga mahirap, yung laging mahirap. Nakuha ng demonyo yung utak mo eh. Sabi mo kasi, wala ng pag-asa. Kasi mababa lang pinag-aralan ko. Sino nagsabi nun? Sino nagsabi na pag wala kang pinag-aralan, hindi ka na-asenso? Somebody stole your greatest asset, which is your brain, your memory, the way you think. Right?
Sabi ng iba, kahit naman magsimba ako, wala nang magbabago sa buhay ko. Kahit mag-church ako. Sino nagsabi sa iyo nun? Sino nagsabi sa iyo nun? Ibig sabihin, merong nakakuha ng greatest asset mo. Kasi ang iniisip mo, yung gusto ni Satanas na maisip mo. Kaya yung CPU, my brain, sobra. Ang sabi ng Bible, love the Lord with all of your mind. Ibigin mo ang Diyos mo ng buong isip, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Kasama dyan yung mind. Because it is your greatest asset. Sabi mo nga sa katabi mo, "Hoy kapatid, gamitin mo yan. Malakas pala yan." Baka pag binenta yan sa second hand, mahal kasi slightly used. Sino rito, pag binenta utak mo, mahal? Bakit mahal ng utak ni sister? Hindi ganong gamit. Hindi ganong gamit. Kasi pag binili mo yung utak ni Mark Zuckerberg, mura na lang yon. Yung utak ni Mark Zuckerberg, ni Bill Gates, ni Warren Buffett, bakit mura na yung utak nila? Gamit na gamit. Sobrang gamit ang utak nila. Kaya kita mo, hindi nakatapos ng college, bilyonaryo. Hindi nakatapos ng college yan, ha? Bilyonaryo yun. Ang dami kong kilala, nakatapos ng college, walang nangyari sa buhay. Hindi ganong ginamit yung isip nila. Sabi mo nga sa katabi mo, gagamitin mo rin paminsan-minsan. Alright? At ngayong umaga, ito po yung gusto ko na maintindihan natin. Ang sabi ng 2 Corinthians, sabi po ni Pablo, though we live in the world. Sino rito nabubuhay ka sa mundo? Lahat. Tama? Lahat tayo nabubuhay dito sa physical world. Yan po yung salitang yon, world. Ibig sabihin physical. Amen. Amen? Though we live in the physical, we do not wage war as the physical people does. Kahit daw nakatira ka sa physical na mundo, kapag Christian ka, may Christian ba rito? Ako, Christian po ako. Alright? Dahil ako'y Christian, kahit nakatira ako sa physical na mundo, hindi ako nakikipagdigmaan sa pamamagitan ng mga ginagamit nila. Ano ginagamit nila? Pera, position, meron ng baril, may totoong baril, may mga digmaan, eroplano, barko. Hindi po tayo ganon makipagdigmaan. Ang sabi po ng Bible, on the contrary, we have, sabi po ng Bible, divine power to demolish strongholds. Ang kapangyarihan po na meron tayo, ang pakikipaglaban, ang sandata na meron ka. Hello, Christian, may sandata ka na hindi physical. At ito'y may kapangyarihan na dumurog ng stronghold. Ano yung stronghold? State of mind. Maraming mga tao para umalis sa hirap, kailangan durugin mo yung utak mahirap. Maraming Christian para makaalis sa pornography, sexual immorality, you need to demolish stronghold. Ano ba yung stronghold? Naging kalakasan na ng demonyo sa utak mo. Yun ang ibig sabihin, no, kapatid. Nagkaroon na po ng lugar si Satanas dito. Kaya sabi po ni Paul, makipaggera tayo. Makipaglaban tayo. Kasi ang sandata mo ay may kapangyarihang bumasag ng kuta ng kaaway. Ano sabi ng verse 4 and 5? Ilagay nga natin verse 4 and 5. We demolish arguments. Sinisira natin yung mga katwiran. Yung maling katwiran. Sabi ng iba, ay basta pastor, basta nagmamahalan kayo kahit di kayo mag-asawa, pwede naman. Yun. Yung mga arguments na yon. Sinisira natin yon. Ay pastor, basta nagmamahalan kahit dalawang lalaki. Hindi ba malaya sila kahit dalawang lalaki basta nagmamahalan? Yun yung we demolish stronghold arguments. Yung mga katwiran na baluktot. Yung mga katwiran na wala sa katotohanan. Yung mga katwiran na ginigiit yung mali. Ano sabi? And every pretensions that sets itself up against the knowledge of God. Alam mo ba kung bakit may Bible ka? Because the mind of God was written in the Bible. Kaya sabi ng iba, pastor, paano mo nalalaman o ano isip ng Diyos? Ayan nga, may Bible ka ngayon.
Kaya nga sabi ng Panginoon, you meditate on the word day and night, and then you will be able to obey everything that is written on it. And then you will become successful and prosperous. Magtatagumpay, sasagana, aalis ka sa hirap, aalis ka sa kasalanan. Bakit? Kasi nga, yung salita ng Diyos ang ginawa mong sandata. Are you still here? Andiyan pa po ba kayo? Palakpakan natin ang Diyos. Ako po, 1989, kalaban ko isip ng Diyos. Laban ako sa isip ng Diyos. Lahat ng gusto ng Diyos, ayoko. Lahat ng gusto ng Diyos, ayoko. Lahat ng ayaw ng Diyos, gusto ko. Gusto ko maglasing, gusto ko makipag-sex, gusto ko mag-pornography, gusto ko magsugal, gusto ko magmura, gusto ko manapak. Nanatapak talaga ako. Nananakit ako ng tao. Wala akong pakialam. Basta yung gusto ng Diyos, ayoko niyan. Ang tawag doon, pretension that sets itself up against the knowledge of God. Yun ang tawag doon. Kaya ka naging Christian ngayon, sisirain natin yung mga pretensions na yon. And we take captive every thought. Binibihag. Binibihag natin ang lahat ng kaisipan and make it obedient to Christ. Grabe. Ano kaya mangyayari dito sa mga nagsisimba rito? Isipin mo kung ano mangyayari dyan sa katabi mo kapag ang isip niyan ay nabihag mo at napasunod mo kay Kristo. Sigurado ako walang mahirap dito. Sigurado ako doon. Sigurado ako walang mag-aaway dito. Sigurado yung walang mababaon sa utang dito. Sigurado yun. Kasi nga, everything nandito yan sa asset, your greatest asset. Nandiyan pa po ba kayo? Alright. So tuloy po natin. Sabi ng Proverbs, sabi ng Psalm 119 verse 12. Tingnan niyo po itong powerful verse na to. Sana wag niyo itong makalimutan. Ha? Ano sabi? I have made up my mind. Yung pala yun. You have to make up your mind every day. Hindi tuwing linggo ha. Hindi tuwing linggo. Paggising mo pa lang sa umaga, you have to make up your mind. If you will obey God, it makes all the difference in life. Si Pastor Rudy, imposible buhay ko. Magsusuicide po ako ng 1987. 1987 po, nag-try ako magpakamatay kasi wala na akong pag-asa. Dinigtas po ako ng Panginoon, na born again po ako. At mula nun, I made up my mind to obey God. Araw-araw Hindi ako gumagawa ng New Year's resolution ha. Hindi ako gumagawa na. Wala akong epekto yung New Year's resolution. Yung pangako mo, magbabago ka, hindi ko totoo yun. Hindi mo magagawa yan. Kung gusto mo talaga, magbago ang buhay mo. Paggising mo sa umaga, I have made up my mind. Magdadasal ako, magbabasa ako Bible. Everyday yan, labanan yan, kapatid. Sa totoo lang, hindi ko kayo kilala, no? Hindi ko kayo kilala. Pero pasensya na po kayo. Marami po sa atin dito sa Dulos, paggising sa umaga, hindi nagpe-pray. Hindi nagbabasa ng Bible. Kaya sabi dyan, sinasabihan tayo ng Lord, hindi ka lang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Right? Kaya hindi ako kumakain hanggang hindi ako nagbabasa ng Bible. Kasi I have made up my mind to obey the law of my God. Yun lang ang makakapagpabago sa sitwasyon ko. I've been reading the Bible for 35 years. 35 taon na po ako nagbabasa ng Bible kasi I have made up my mind to obey your laws forever. At hindi mo naman masusunod ang salita ng Diyos pag hindi mo yan minemeditate day and night. Pag ang kinakain mo lang, kanin, ulam, lahat ng masarap, Jollibee, McDonald's, lahat ng masarap kainin mo na, hindi ka makakasunod sa Diyos. Pero pag kumakain ka everyday ng bread of life, ano yung bread of life? The Word of God. Everyday, yan muna kakainin mo. Sabi, you can, and you will like to obey the law of your God forever. Hindi lang pang isang linggo. Right? No matter what. Amen. No matter what, I have made up my mind. Kaya tingnan niyo mga tao, ano ginagawa? Yung mga
dumaan sa problema. Di ba? Nagsisimba po kayo, di ba? Ano ba nadidinig niyo sa church? Kapag tayo po ay may problema, pray ka, basa ka ng Bible. Right? That's good. Sino rito yung ganon? Pag may problema, pray. Tapos basa ang Bible. Right? Sino yung nandito ngayon na ganon? Tama? That's good. You know what? Kaya lang, that's not the best. Hindi yun ang the best. Kasi may problema, may pray. May problema, babasa ang Bible. May problema, magsisimba. Okay? That's good. Hindi yun ang the best. Mali, may konting mali po doon. Alam po ninyo, ang tinuro po sa akin ng aking pananampalataya, habang wala akong problema, diyan ako prepare ng prepare. Pray ako ng pray. Pray, pray, pray. Basa ng Bible, basa. Walang tigil. Kasi may dadating na problem. Mali yun kapag may problema na tsaka ka magpe-pray. Mali talaga yun. Akala mo mabuti, no? Kasi nadidinig nyo rito sa church, pag may problem, punta ka sa Diyos. Tama naman po yun. Pag may problem, magbasa kang Bible. Tama naman po yun. Kaya lang, kapatid, nakakalimutan mo, right? Na kahit may problema, kaya walang problema. Ang utos ni Jesus, don't stop praying. Meditate on the Word day and night. Kasi bakit? You are preparing for the problems that would come. And eventually, sooner or later, it will come. You cannot stop it. Hindi mo mapipigil. May problema dadating sa'yo. Kung sino man dito ang walang problema ngayon, praise God. Pero ito sasabihin ko sa iyo, 100% problem will come. Kaya alam mo gagawin mo, ngayon pa lang, pray ka na. Because you are preparing for the future. Mali yung ginagawa ninyo. Pag merong problema, magdadasal. Wala pang problema, magdasal ka na. Nasasanay kasi ang maraming mga Christian, kung kailan lang may problema, tsaka magdadasal. Kung kailan may problema, tsaka magsisimba. Di ba, malala na sakit. Pero malala na sakit, may cancer na. Lord, pagalingin mo ko. Pag pinagaling mo ko, maglilingkod ako sa iyo. Eh bakit hanggang hindi ka nagkakasakit? Ba't di ka maglingkod? Bakit pag wala problema, hindi ka mag-pray ng matindi? Yung mga sundalo ba? Nakakita ka ng sundalo? Yung sundalo, pag may giyera na, uy, mag-training tayo, may giyera. Hindi ba ang sundalo? Kahit walang giyera, walang tigil yan sa paghahanda. Kasi nga, baka nga may dumating na giyera. Kaya sabi ng Bible, we are always in a constant state of war as a Christian. Ang sabi ng Bible, kung ikaw ay Christian, you are in a constant state of war. Walang tigil yan. Merong demonyo na nagpaplano, lumalaban sa plano mo. Walang tigil yan. Wala. Itong mundong ito, walang tigil yung mundo na yan. Tapos kung mag-pray ka once a day, kung magbasa ka ng Bible once a week, kaya hindi ka taka-taka, isang taon walang nangyari sa buhay mo. Hindi ka taka-taka ngayon. 2 taon walang nangyayari sa iyo. Sabi mga sa katabi mo, huwag kang malungkot, magbagong buhay ka na lang. Sabi mo sa katabi mo, nalulungkot na eh. Sabi mo, may pag-asa ka pa. Okay? So ngayong umaga, bago po tayo lumabas nitong church, meron po akong, konti pa akong minuto, ilang minuto pa. Bago tayo lumabas dito, malamang, pag naintindihan mo itong message, your lives will never be the same again. Magbabago talaga buhay mo. Kasi 11 buwan pa sa 2025. Mahaba pa po ang 2025. Magandang itong taon na to, ito toong maging prosperous new year. And I tell you, ngayon pa lang, hindi pa lang tayo lumalabas. Sa simbahan, may gagawin na po ang Diyos. Okay, kasi pag-uusapan natin, yung importance of managing the mind. Nasabi ko na po kanina that your mind is your most important asset. Interesado ang Diyos dyan. Interesado si Satanas dyan.
Kung sino ang manalo sa mind mo, yun ang Panginoon mo. Hello? Kung sino ang manalo sa isip mo, yun ang Panginoon mo. Pag nanalo si Satanas, siya ang Panginoon mo. Lahat ng sabihin niya, susundin mo yun. Pero kapag naging Panginoon ang isip mo si Jesus, everything will be okay. So, ang tinuturo po ng Bible, hindi lang ang Diyos ang gagawa, may gagawin ka rin. Ano gagawin mo? I-manage mo yung isip mo. Hindi i-manage ng Diyos yan. Kaya ang sabi ng Bible, walang makababasa, wala kayong mababasa na sinabi ng Bible, babaguhin ng Diyos ang isip mo. Walang ganon. Ang sabi ng Bible, baguhin mo isip mo. Nagbabasa ba kayong Bible? Tama ba? Wala kayong mababasa, ha? Alright? I-correct niyo ako, ha? Kung mali po ako, i-correct niyo ako. Walang nakasulat na babaguhin ng Diyos ang isip mo. Wala. Ang nakasulat sa Bible, baguhin mo ang isip mo. Hindi ang Diyos ang nagbago ng isip ko po, hindi, ha? Ako po, natuto ko na magbago ng isip at tinulungan lang po ng Diyos. Hindi makakatulong ang Diyos pag wala kang ginawa. Matutulungan ka lang ng Diyos pag may ginagawa ka na. Amen? So ngayong umaga, pag-usapan natin, ano gagawin mo para magbago ang buhay mo? Management. Sabihin mo nga, management. One more time. Yung may buhay ng konti. Management. Alright? Anything that you don't manage, you will lose, right? Alam niyo yung principle na yon. Lahat ng hindi mo i-manage, mawawala. Pag hindi mo na-manage ang pamilya mo, you will lose your family. If you don't manage your money, you will lose your money. If you don't manage your job, you will lose your job. If you don't manage your health, you will lose your health. Napaka-importante ng management. Amen. Lahat kailangan talagang i-manage. And you know what? May sasabihin ako sa inyo, hindi po ibibigay ng Diyos sa iyo ang pinagpe-pray mo. Hindi ibibigay ng Diyos ang pinagpe-pray mo. Ang ibibigay lang sa iyo ng Diyos ay yung kaya mong i-manage. Hindi kanya bibigyan ng 1,000,000. Kung hindi mo kayang i-manage yung 1,000,000. Kaya mahirap buhay mo. Tama? Hindi ka nga makapag-tithes. Paano ka bibigyan ng Diyos ng maraming pera? Hindi mo nga kayang i-manage yung pera. Kung konti na nga ang pera mo, ang damot-damot mo pa. Paano ka bibigyan ng Lord? Hindi mo nga kayang i-manage yung pera. Again, listen, God will never give you what you prayed for. He will give you what you can manage. Yung iba, hindi magkaanak ng marami. Kasi alam ng Diyos, pag nagkaanak ka ng 3, papabayaan mo yung 3 mong anak. Isa lang muna. Kaya isa lang anak mo. Pag kaya mo mag-manage ng 2, bibigyan ka ng Diyos ng 2. Yung iba sa inyo, gusto nyo ng business, hindi kayo magkakaroon ng business. Kasi pamilya mo nga, hindi mo ma-manage, business pa kaya. Kaya everything that you cannot manage, God will never give you. Amen. Kaya marami nawawala ng isip. Bakit marami? Ligaw-ligaw ang buhay. Kasi you don't manage your mind. If you don't manage your mind, you will lose your mind. Kukunin ng demonyo yan. Siya na magmamay-ari ng isip mo. Kaya kita nyo, di ba? May nadidinig kayo. Nasiraan na ng ulo yung tao na yan. Bakit may nadidinig kayong ganon? Yung tao na yan, nasiraan na ng ulo. Bakit? Kasi nga meron na nagmamay-ari ng isip niya. Hindi na ikaw. Si Satanas ang may-ari. Okay, yung barkada mo, kung ano sabihin ng barkada mo, sinusunod mo. Tama? Because your friends owned your mind. Hindi ikaw. Hindi ang Diyos. So ngayon, management. Bakit importante ang management? Right? Because your thoughts control your life. Taking of control. Talking of control. Nakasakay ka na ba sa kotse na walang control, na-aksidente ka? Pag yung piloto na wala ng control sa eroplano, mamamatay kayo. Diba? Kapag ang isang tao ay walang control sa kanyang isip, may nagpapakamatay, may nagda-drugs, may nagnanakaw, diba? Maraming masama ang gagawin mo kasi your mind is out of control. Kasi hindi mo alam that
how you think controls your life. Sabi ng Proverbs, no? Sabi po ng Proverbs, basahin natin yung Proverbs, be careful how you think. Ingat kayo. Paano ka ba mag-isip? Be careful. Bakit po? Your life is shaped by your thoughts. Pag nakakita ka ng nakakulong, right? Yung nagnanakaw, alam niyo yung nagnanakaw? Bakit siya naging magnanakaw? Hindi siya naging maingat sa mga nag-iisip niya. Yun ang nag-control ngayon. Nagsasyabu. Bakit nagsasyabu? Bakit nagmumura? Bakit nagsisinungaling? Kasi nga po, yung buhay niya ay kontrolado ng dumadaan sa isipan niya. Your life is controlled by how you think. Grabe pala yung isip mo. Very powerful talaga yan. Alright? Kaya kung ako sa inyo, mag-aaral akong i-manage yung aking isip. Kasi kung ano ka next year, si Pastor Rudy, kung ano ako ngayon, ito ay product ng how I manage my mind. Kaya po ganito si Pastor Rudy. Wala akong swerte sa buhay. Kasi iba naniniwala, uy, swerte, uy, malas. Wala akong ganun. Hindi yung totoo yun. Akala mo, kaya siya naghihirap, minalas siya. Hindi yung totoo. Kaya siya naghihirap, hindi niya naingatan yung takbo ng utak niya. Hindi na nga ako may sabi niyan. Si Lord na nga may sabi niya, no? Alright? Tingnan niyo yung picture. Tingnan niyo yung picture. May papakita akong picture. Alright? Yan. Nakakita na ba kayo ng ng leon? Nakakita na, no? Alam niyo yung leon. Hindi ho pusa yan, ha? Alright. Tingnan niyo yung elepante. Laki. Tingnan niyo yung giraffe. Ang laki niyan, yung giraffe. Alright? Sabi mo nga sa katabi mo, yung giraffe, yung mahaba leeg, ha? Alright. Tapos tingnan niyo yung cheetah. Yung cheetah, yung pong batik-batik na yun, no? Yung parang pusa. Siya po ang pinakamabilis tumakbo sa lahat ng land animals. Hindi niyo matatalo yan. Tumatakbo yan ng 80 kilometers per hour. Ang tuling yan, cheetah. Alright? Yung elepante naman, siya po ay 5 tonelada, 7 tonelada. Ang laki. Pag naapakan ka yan, durog ka. Yun naman pong giraffe, diba? Ang lakas manipa niyan. Pag sinipa ka yan, patay ka talaga. Yung hippopotamus, yung nakahiga kasi mataba, laging tulog. Nakahiga. Nakita niyo ba yung hippopotamus? Kaya nakahiga kasi nga mataba laging bagong kain, laging busog. Ayun, may hippopotamus doon. Pero sa lahat ng iyan, yung leon ang tinawag na king of the jungle. Right? Tama? Sa lahat ng hayop na yan, hindi malaki ang leon, hindi malakas, hindi mabilis tumakbo. Bakit siya ang tinawag na king of the jungle? Kasi po sa lahat ng hayop, ang leon po ang merong pambihirang takbo ng isip. Bakit takot ang elepante sa kanya? Bakit takot po yung mga cheetah sa kanya? Kasi pag naisip ng leon na nagugutom siya, hindi po pwedeng hindi siya makakahuli ng pagkain. Wala makapipigil sa kanya. Nakakita ka na ba ng leon na nagka-ulcer? Nakita ka, sabi ng leon, masakit ang tiyan ko. Bakit? 3 araw na ako hindi kumakain. Kaya kahit sino makakasalubong sa leon, natatakot yan. Kahit sinong hayop, takot sa leon. Kasi alam niya, naku po, walang makapipigil. Bakit? King. Ano ba ibig sabihin ng king? The way you think. Ang mga hari, ibang klase mag-isip yan. Kaya yung mga pulubi, walang isip yan na hari. Wala silang isip hari. Kaya gutom. Kahit ang mga Christian hindi maging hari. Pero hindi niya kasi alam na siya anak ng hari. Alam mo ba, kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, alam mo ba na anak ka ng hari? Hindi ka anak ng pating, anak ng tinapa, anak ng weteng. Anak ka ng hari. Pag naging Christian ka, whether you know it or not, wala akong pakialam. Alam ng demonyo na alam ko yon. Kaya maraming mga born-again Christian na biktima ng kahirapan, biktima ng kasalanan, biktima ng kung ano-anong masamang bisyo kasi hindi niya alam na siya ay anak ng hari. Ang tingin niya sa sarili niya, makasalanan, mahirap,
walang pinag-aralan. Yun po na yun. Kaya yung isip mo, hindi mo manage. Hindi mo na manage. Nung ako po'y mahirap, sabi ko, nung ma-born again po ako, 1989, na-born again po ako, baon ako sa utang. Sabi ko, hindi pwede itong ganito. Namatay si Jesus sa cross para sa akin. Hindi ako pwedeng mabuhay sa hirap. Tinubos na niya ako sa kahirapan. Nagbago yung isip ko. Nagkaroon ako ng isip ng anak ng hari. Natuwa ang Diyos sa akin. Naasar ang demonyo. Naasar ang demonyo sa akin. Kasi hindi na niya kontrolado yung utak ko eh. Alam niyo yung kwento? Yung isang lalaki, naglalakad siya sa gubat, nakasalubong niya yung leon. Gutom na gutom yung leon. Christian yung lalaki. Christian. Sabi ng lalaki, nag-pray siya, Panginoon, iligtas mo po ako sa leon na ito. Grabe, tumigil yung leon. Tapos naupong ganon. Sabi ng lalaki, wow, sinagot ng Lord yung prayer ko. Hindi niya alam, yung leon pala, Christian din. Kaya pala tumigil yung leon, nag-pray, Lord, thank you po sa tanghalian ko. Sabi mo sa katabi mo, mabuti pa yung leon. Pag nagutom, ay grabe talaga. Hindi pwedeng hindi yan makakahuli ng kanyang tanghalian. Ikaw ba? Ganon ka ba? Ganon ka ba? Pag ikaw ay nagutom sa kaluluwa, sigurado madadala ko sa Lord to. Hindi ako papayag na hindi ko to madala sa Lord. Aalis ako sa hirap ngayong taon na to. Walang demonyo sa akin. Kasi laki ka pa ng elepante. Utak hari ako. It starts in the mind because your mind is your greatest asset. Huwag mong isuko yan sa demonyo, kapatid. Huwag mong isuko sa demonyo yung utak mo. Pag hindi, kahit anong simba mo, hindi ka aalis sa kasalanan, hindi ka aalis sa hirap, kawawa ka talaga. Paglalaroan ka ng demonyo talaga all the rest of your life. That's number one. Number two, bakit natin kailangang i-manage yung isip mo? Dahil importante, because the mind is the battleground for sin. Diyan nagsisimula ang kasalanan. Hindi sa babae. Hindi sa babae. Huwag niyong isipin, kasi ang ganda ng babae. Kaya nahulog si kumpare sa kasalanan. Hindi ho totoo yun. Kasi yung barkada niya nagsasyabu Kaya nakapagsyabu siya ngayon. Hindi rin ho totoo yun. Kung malinaw lang ang isip mo. Kung malinaw lang isip mo. Pornography. Ako po, minsan nasa opisina po ako. May ginagawa ako sa computer ko. Yung computer ko po na virus. Kasi siguro meron ako ng pindot na mga link. Hindi ko naman alam. Andun ako sa opisina ko, ako lang mag-isa. May lumabas na mga nakahubad na babae doon sa computer ko. Naku, grabe mga nakahubad. Di siyempre, Christian ako. Tinakpan ko agad yung mata ko. Sabi ko, naku po, Diyos ko po. Sa totoo lang, wala naman tao. Walang tao ron. Pwede ko naman tingnan, pwede kong panoorin. Kaya lang, mabuti na lang I have control over my mind. Kaya walang problema kahit ano lumabas dyan sa computer na yan. Walang problema kahit yung barkada mo nagsasyabu. Walang problema kahit yung kumpare mo naglalaseng. Kasi hindi doon nanggagaling ang kasalanan. Nanggagaling ang kasalanan dito. Hello? Lagi dito nanggagaling. Kaya nga may tinatawag ang Bible na wear your helmet of salvation. Isuot mo yung helmet of salvation. Kasama yan sa pakikipagdigmaan. Kasi papanain ka lagi ni Satanas ng mga nag-aapoy na palaso, mga suggestions, mga temptations. Titirahin niya isip mo. Magalit ka sa kapwa, huwag kang magpapatawad. Magnakaw ka kasi gipit ka. Huwag kang magta-tights kasi gipit ka. Huwag kang munang magsimba kasi pagod ka. Nagtrabaho ka ng 6 days, pwede kang huwag magsimba. Yan po yung mga itatama sa utak mo. Kaya ang kasalanan ay nagsisimula sa isip. Romans chapter 7, 22 to 23. I love, sabi ng Bible, I love to do God's will so far as my new nature is concerned. Sabi niya na born again na ako. Gusto ko nang gawin ang gusto ng Diyos.
Kaya lang may kasunod na verse, ang sabi doon, but, sabihin mo nga, but, yung kunyari sinabihan kita, alam mo, maganda ka, kaya lang. Yun. Diba? Ibig sabihin no, pag may kaya lang. Sabi po ng Bible, gusto kong sumunod sa Diyos, kaya lang. Ano problema? Bakit may kaya lang? Sabi niya, but there is something else deep within me. In my lower nature. Meron pang kapangyarihan na nagtatago sa loob mo. Natutulog lang po yan. Nag-iintay ng suggestion yan. Nag-iintay ng decision mo. Alright? Hindi ka perfect. Hindi pa nawawala ang kasalanan. Pinatawad ka lang sa kasalanan. Kaya lang ang sabi ng Bible, meron dyan na nabubuhay. Natutulog lang siya, tahimik. Nag-iintay lang na may gumising. That is at war with my mind and wins the fight and makes me a slave to the sin that's still within me. Si Pablo po ang nagsasalita dito. Si Pablo. Si Pablo po, sinabi na ni Pablo, gusto ko sumunod sa Diyos. Kaya lang merong nandoon sa mababang lugar. Akala ko wala na. Akala ko wala na yan. Pero nag-iintay lang siya magising. In my mind. Sabihin mo nga, in my mind. Isa pa, in my mind. In my mind, I want to be God's willing servant. But, instead, I find myself still enslaved to sin. So talagang dito po sa isip ang giyera ng kasalanan at kabutihan. Dito po talaga yun. That's why you have to be good. Kailangan magaling ka mag-manage ng utak mo. Kailangan lagi ka masunurin sa Diyos. Kailangan meron kang mga memory verses na naka-stack sa utak mo. Andiyan pa po ba kayo? Number 3, panghuli. Panghuli po. Kailangan marunong ka mag-manage ng isip. Why? Because it is the key to peace and happiness. Wala po sa siyota mo ang peace and happiness. Wala. Wala yan sa boyfriend, wala yan sa girlfriend, wala yan sa sex. Alright? Kahit mag-sex ka everyday. Nasubukan ko na po yan. Sex dito, sex doon, sex dito, sex doon. Hindi po ako nagkaroon ng kapayapaan at kaligayahan. Laging pansamantala lang yon. Nagkaroon ako ng magagandang girlfriend, pero siyempre si Angie pinakamaganda. Nandiyan ba yun? Baka makalimutan kong banggitin eh. Lagot ako pag uwi. Dami ko naging babae, hindi ko mabilang. Hindi naman ako nagkaroon ng kaligayahan. Actually, yung mga love life, diyan pag gumulo buhay mo eh. Di ba, tingnan mo yung katabi mo, di ba, no? Nagka-love life ka, gumulo buhay mo. Kasi hindi mo naman makikita ang kaligayahan at kapayapaan sa tao. Nothing in this world can make you happy. Nothing. Kahit balutin ka ng ginto. Si Solomon, mas mayaman yan kay Henry C. Mas mayaman sila kay Bill Gates. Walang pinakamayaman sa buong daigdig. Wala siyang katulad. Pinakamayaman si Solomon. Ang lungkot-lungkot niya. Di ba? Sino ba naman ang taong mayaman ngayon na ang kutsara ginto, ang pinggan ginto, ang banyo ginto? Si Solomon. Ang pilak nagkalat sa kanyang palasyo. Walang kwenta yung mga pilak. Parang bato lang sa kalsada yon. Kasi nga si Solomon ang pinakamayaman. Pero ang sabi ng Bible, ang lungkot-lungkot niya. Kasi listen, baka sakali na maintindihan mo to, kapatid ha? Baka sakali maintindihan mo. Tumingin ka na sa paligid. Lumigid ka na sa buong mundo. Wala kayong makikita dito na magpapaligaya sa inyo ng pangmatagalan. Wala. Bago cellphone mo, 1 buwan lang yan. Bagong kasal, 2 taon lang yan. Bago syota, mga 6 months. Right? Bago damit, 3 araw. Masaya ka. Bago kotse, 2 months, 3 months. Bago bahay mo, 1 year, 2 years, masaya ka. Yes, totoo po yun. Kasi lahat ng nandito sa mundo ay hindi dinesign para sumaya ka at magkaroon ka ng kapayapaan. Ganda ng trabaho mo, malungkot ka pa rin. Laki ng sweldo mo, gumraduate ka ng college, wala pa rin. Laging parang meron ka hinahanap-hanap. Why? Because all the things that makes you happy doesn't come from this world. Galing po yun sa langit. Galing sa langit talaga.
Kaya nga sabi ni Jesus, di ba sabi ni Jesus, mapasayo man ang kayamanan. Sige, subukan mo. Nasa iyo na pinakamagandang boyfriend, pinakamagandang girlfriend, pinakamayaman ka na, anak ka ng prinsipe, anak ka ng sultan ng Brunei. Ay, grabe. Sige. Sabi ni Jesus, kung mapapalayo ka naman sa Diyos, ano mapapala mo? Si Jesus po nagsabi na, ingat kayo ingat lang. Baka pinipilit mo na lumigaya ka sa mga bagay na nakikita ng mata mo. Lahat yan, lalahatin ko na. Magkaroon, may kilala ako, 18 kotse. Lungkot pa rin eh. May kilala ako, may kaibigan ako, milyonaryo, ganda ng asawa, ang yaman-yaman, nagbaril po sa sarili yun eh. 38 years old siya. Nag-suicide dahil may dumating na problema sa buhay. Pero ang ganda ng asawa, ang saya-saya, laki-laki. Kaibigan ko po yun. Multi-millionaire. Nagbaril sa sarili. 38 years old siya, kung di ako nagkakamali. Bakit po? Pinapatunayan lang na kahit ano ang mangyari. Yung may-ari nitong Fisher Mall, hindi naman talaga masaya yan. Yung may-ari nitong Fisher Mall, hindi talaga siya masaya. Laging may kulang ang buhay. Ang sabi ni Lord, I came, dumating ako, so that you may have life to the full. Merong peace, may happiness na hindi natatapos. Walang katapusan. Lahat may katapusan. Only Jesus can give you eternal, everlasting, alright, happiness. Kaya sabi ng Romans 8:6, magkatapos na po tayo, pwede bang tumayo kayong lahat? Ang sabi ng Romans 8:6, letting your sinful nature control your mind. Kanina ko pa binabanggit yung mind. Kapatid, paulit-ulit, mind ang pinag-uusapan. Letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Wow. Ang prayer ko po ngayong umaga, nabuksan po yung isip nyo. Ang sabi ng Bible, be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Mas mahalaga po sa Diyos na baguhin muna yung isip mo kaysa baguhin yung circumstances mo. Siguro sabi mo, bakit ayaw akong alisin ng Diyos sa hirap? Ang sagot, kapatid, mas interesado ang Diyos na mabago muna ang isip mo kaysa umalis ang hirap sa buhay mo. Yun ang importante sa Diyos. Mas gusto niyang baguhin ka muna. Dito, bago niya baguhin yung mga nangyayari sa paligid mo. Bakit hindi matupad-tupad ang pangarap ko, Lord? Bakit ganun? Ang sabi mo, pag maganda ang pangarap mo sa akin. Kasi nga meron pang ginagawa ang Diyos sa isip mo at sa puso mo eh. Hanggang hindi mo nababago ang isip mo, hindi mo na ma-manage, hindi mo na ipapailalim sa isipan ng Diyos ang isip mo, hindi rin niya babaguhin ang sitwasyon mo. Hindi talaga. Kasi pag nagkapera ka, na may tama ka dito, naku, delikado kang tao. Ikaw na ang magiging pinakamayabang na tao kasi nagkapera ka na ang isip mo kontrolado ng demonyo. Marami kang sisiraing tao. Marami kang sasaktan. Kaya yung mayayaman, alam niyo yung mayayaman? Daming sinasaktan tao niyan. Bakit? Nagkapera eh. Tapos yung isip nila, hindi sumusunod sa Diyos. Kaya tingnan niyo ang buhay natin sa paligid, di ba? Ang mga mayayaman, ang aapi ng mahihirap. Kaya ang sabi ni James sa Bible, ano sabi sa Bible? Kayong mayayaman, mamamatay kayo na kasama ng inyong kayamanan. Kaya sabi, kayong mayayaman, magpagamit kayo sa Diyos. Huwag niyong ipagmalaki ang inyong kayamanan. Ibig sabihin, kaya ko lang po ito binabanggit. Kasi baka mamaya gusto niyong yumaman, bakit hindi kayo mayaman? Kasi nga, inuuna muna ng Diyos na mabago yung isip mo kaysa magkapera ka.
Right? Delikado kasi pag nagkapera ka, tapos ang sama ng utak mo eh. Delikado yun. Right? Hindi matutuwa ang Diyos. Nagkapera ka nga. Ikaw naman ang naging madamot na tao. Kaya okay lang sa Diyos, mahirap ka muna. Okay lang. Aalisin ka lang ng Diyos sa kahirapan pag umalis ka na sa baluktot na kaisipan. Magpe-pray po ako dito sa harap. 3 minutes. Punta po tayo sa harap. Gusto ko mag-pray ng freedom of the mind. Makalaya ang isip ninyo sa mga bagay na kumokontrol po sa inyo. God wants to bless you today, starting today. Gagaling ang sakit ninyo. Aalis kayo sa hirap. Kailangan munang isurrender natin ang isip natin sa Panginoon. Come on, po kayo mahiya. Sige po, 3 minutes lang po at mag-e-end na po tayo sa ating service. Lalapit po tayo sa Panginoon with a humble heart. Nothing is impossible with God. Alam ko marami sa inyo nag-struggle. Marami po tayong sitwasyon. Pero ulitin ko, it starts in the mind. Mga kapatid, sana huwag niyo makalimutan, everything starts in the mind. Mag-decide kayo. Make up your mind that you will obey the law of your God forever. Magdesisyon kayo. At kapag nagdesisyon po kayo, alam na ng Diyos kung ano gagawin niya. Believe me, once you make a decision that you will obey God forever, alam na ng Diyos ang gagawin niya sa buhay mo. Parang yung prodigal son. Naghirap ang buhay ng prodigal son kasi nga lumayo siya sa kanyang tatay. Nag-iba siya ng isip eh. Ang isip niya, ayoko na sa tatay ko. Naghirap ang buhay. Pero ang sabi din ng Bible, nag-iba rin ang isip niya ulit. Ang sabi ng Bible, nung maisip niya, yon, babalik ako sa tatay ko. Alam niyo ba, na hindi pa siya bumabalik sa tatay niya, nakahanda na lahat yung singsing, nakahanda na po yung bagong damit, nakahanda na yung magandang bahay, nakahanda na po yung exciting life. Hindi pa siya bumabalik ha, nag-decide pa lang siya. So, I urge you, I challenge you to make that decision right now. Hello? Gumawa kayo ng decision ngayon. Gagaling ang sakit niyo. Lalakasan ko na ang loob ko. Pag gumawa kayo ng decision, Ama, Diyos ko, babalik ako sa iyo. Surrender ko, isip ko sa iyo. Lalakasan ko na ang loob ko. Pagkagalingin ng Diyos ang mga karamdaman. Aalisin kayo sa hirap. Wala nang kapangyarihan ang demonyo sa isipan mo because you have made up your mind. Amen? Taas po natin yung kamay natin sa Lord, Panginoon. We have made up our mind. At itong oras na ito, healing is coming. Restoration is coming. Peace and happiness is coming. Lord, everything that you have planned for us is coming. Dahil nagdesisyon po kami ngayong umaga na sa aming isip, ikaw po ay mamahalin namin. Hindi kami papayag na manakaw, na magnanakaw, yung greatest asset namin. And it is our thought patterns. It is our mind, how we think. Panginoon, patawarin mo kami sa mga nakaraang panahon na hindi namin iniintindi kung ano pumapasok, lumalabas sa aming mga isip. Patawarin mo kami kung meron pong mga lumalabas dito na mga nag-register na hindi magagandang bagay, mga images, mga pictures, memories, Lord, na negative at hindi nakaka-please sa iyo. Forgive us. Ngayon, Lord, release your power, release your anointing that once your children will make up their mind to obey you, release the blessings from heaven. Lord, buksan mo po ang durungawan ng langit, aalis sa hirap ang mga taong ito, mga kapatid ko. Mag-decide sila na sa kanilang pera, Panginoon, walang struggle sa isip na ang pera nila, uunahin ka nila sa kanilang pananalapi. Walang struggle na uunahin ka sa kanilang schedules, sa kanilang relationships, sa kanilang interest. Kahit sa panahon ng problema,
uunahin ka because you are Lord over everything in our lives, especially our mind. Release the blessing, Lord. I speak healing, I speak peace, I speak happiness, I speak prosperity in Jesus' name. Come on, receive, receive, receive from God. Receive from God. Receive from God. Thank you, Father. You are good. Napakabuti mo. Bayaan mo na mabago. Bagong katawan. Walang karamdaman. Bagong finances. Walang utang, Lord. Bagong pamilya. Walang awayan sa pamilya. Bagong ako. Bagong kami. In Jesus' name we pray.